Kami po ay magpapakilala po sa inyo ngayong hapon. Alam nyo, nung isang araw, ang inyong lingkod po, ako si Dr. Eric Tayar, ay naimbitahan sa bayan ng Candaba, kasabay ng pagdalo doon ng ating Pangulo para sa kanyang pagpapasinaya sa Viaduct sa Candaba. Para na sa ganun ay maging komportable ang lahat pong motorista po sa gawin yun ng Pampanga. At bago po mag-umpisa ang programa namin noong araw na yun, sapagkat kami magbabakuna sa mga senior citizen, na itanong ko sa kapitan ng barangay, ang barangay Bahay Pare, kung ano ang mga concern ng mga kinauukulan sa health. Hindi naman ako nagulat nang sinabi niya po sa akin na may ambulansya sila, subalit ito ay hindi galing sa pamahalaan. Ito ay sariling sikap po nila. At tinanong ko siya kung walang ambulance para ihatid ng mga pasyente sa mga ospital, at nasabi niya rin ang pinakamalapit na ospital ay doon po sa Baliwag, Bulacan. Yang Candaba po ay nasa Pampanga. At ang sabi niya po sa akin ay tricycle ang gagamitin ng karamihan sa mga taga-Candaba, ang itik capital ng Pilipinas. At sila ay maaaring gumastos ng 200 hanggang 300 piso para lamang makarating sa ospital. At hindi rin ako nagulat nang binanggit niya na ang ospital ay pribadong ospital. So nagtanong ako, may nadala na ba ron at kumusta naman yung ospital na yun? Nataon sa aming pag-uusap, ay may nakikinig pala at sinabi niya kanya karanasan sa private hospital na yun. At sinabi niya sa akin na noong isang buwan, Dr. Tayag, dinala namin yung aking apo sa ospital. Maaga kami ron. Sa awa ng Diyos, gumaling naman ang aking apo. At kinagabihan, mga alas 6 ng gabi, ay pinauwi na kami. E magkano po yung nagastos mo? Dahil pribadong ospital po. Yung diarrhea po ng aking apo ay inabot ng 37,000 pesos. Sa aking pag-alala, at kaya nga narito po tayo ngayon, ang PhilHealth, ang Medical Assistance for Indigent Patients na kasama sa mga malasakit centers sa buong bansa, ang siyang inaasahan ng marami nating mga kababayan, mga kapuspalad, halos lahat po sila, para makatalin po sa kanilang pangangailangan ng serbisyong medikal o serbisyong pangkalusugan. Kahapon, marami ang nagimbal ng binagyan ng zero budget ang PhilHealth. Zero budget sa unang pagkakataon. At ang una namin narinig ay sa dahilan na meron namang 600 bilyong piso ang budget ng PhilHealth na retained funds po nila yun. Kumbaga sa reserve funds. Bago matapos ang isang oras ngayon, 70 Pilipino ang mamamatay sa tuberculosis. At 300 po ang mamamatay sa atake sa puso. 170 po ang mamamatay sa anumang uri ng cancer. Yan po ay araw-araw na mamamatay po, ganun karami. So, ibig sabihin po niyan, dito sa ating bansa, ay maaaring maraming mamatay, subalit, maiwasan ba natin yun? Kami ngayon ay nandito upang ibigay sa inyo ang magandang balita na ang aming HIL PH Party List ay gagawa ng mga paraan na naangkop sa aming mandato kung kami ay papalanin na manalo sa darating na eleksyon.
At ano po yun? Na lahat ng Pilipino ay wala nang gagastusin. Kahit ano, pagdating sa kanyang pangangailangan sa kalusugan. Dapat may narinig akong palakpak. Nakasal mo pa. Ngayon, iba sa inyo ay tataka, mag-alanganin, sabihin ko po sa inyo. At kung gusto nyo pong i-verify yan, meron ng isang bansa na nakagawa na libre po lahat ng mamamayan, kasama na ang hindi mamamayan na nakatira sa kanilang bansa. Gusto nyo bang malaman? Yes. Brazil. Kung nagawa nila, hindi kayang gawin din ng ibang bansa katulad ng Pilipinas. Ito po ang binibigay naming handog sa minamahal naming bansa sapagkat panahunan ng universal healthcare ay may sakatuparan ang kanyang mithiin.